Good afternoon, Brother Rafi. More anointing. Good afternoon po at magandang araw din po sa ating lahat. Salamat po, Sister Erlene, sa napakagandang reflection. Um, Let us continue to pray bago po tayo magsimula. Patuloy na pag-usapan ang salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa presensya mo sa oras na ito. Pinili mo kami, tinawag mo kami. Kaya Lord, handa po kami magpasakop sa iyo ngayong hapon na ito. Lord, samahan mo po kami sa aming gagawin, sa aming pag-uusapan. Patayaan mo ang iyong pag-ibig ang manaig. Hayaan mo yung karunungan ang manguna sa amin. Bantayan mo po kami laban sa aming mga sariling nakasanayan at mga ugali. At Lord, tulungan mo po kami, huwag magsawang lumapit sa iyo. Please, Heavenly Father, we pray with Mama Mary in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po ulit. Magandang araw. Napakaganda po ng reflection ni Sister Arlene. No, makikita ho natin sa kanyang sinabi, yung unang bahagi ng ating gospel ay yung pagpapalaya. Marahil yung po yung una natin tignan, no, sa ating ebanghelyo. Pagpapalaya sa pagkontrol o pagkakakontrol sa ating mga impluensya ng masamang espiritu, yung inaalihan, no? Nakakapipi, nakakalimitado. Kaya when we are controlled not only by the evil spirit but by also our human nature, it limits our ability to speak about God, not to share and be a witness of God. Nalilimitahan. Kaya nga yun eh, kaya nga pinalaya. Nung nakalaya, karamihan sa atin yung nakaranas nun, hindi na tayo mapigil magkwento tungkol sa Diyos. Hindi tayo mapigilan magsabi, no, ika nga ibahagi yung pag-ibig. No? Kaya nga ang ganda ng pagkaano na pagpapalaya. Ngunit, pinaalala rin sa atin ni Sister Arvin na hindi lahat ay matutuwa sa biyayang tinatanggap natin or sa kabutihang ginagawa. Meron talagang mga tao na no? Pwede ko bang sabihin, tawag kasi namin doon ay kontrabulate. Lahat yung makakontra lang. But we disregard it. Hindi yun ang focus natin. Ang focus natin is to continue to fight the good fight of faith, to be a witness of God. It is really a wonderful calling for all of us. Tinawag, pinili. Kaya nga po yung second part, si Jesus makikita natin patuloy na nagpapagaling in spite of persecutions, in spite of distractions, in spite of mga bulong-bulong sa kanyang paligid. Hindi siya tumigil, hindi yung naging hadlang para patuloy siya sa kanyang ministry. Napakaganda po nun, napakagandang hamon para sa atin na sa gitna ng mga sarili nating struggle, sa gitna ng mga sarili nating problema, or sa gitna ng persecution, sa gitna ng rejection, we must always find strength in the presence of God. Find strength in the Holy Spirit that is within us to continue our mission, to continue dun sa pag-respond sa calling ni Lord. Ang ministry po natin ay isang pagtugon sa kabutihan ng Diyos sa atin. Naniniwala po ako na kaya tayo narito kasi narinig natin ang boses ng Diyos or naranasan natin personally
yung kapangyarihan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagpapatawad. Kaya tumutugon tayo. Yung paglilingkod ay pagtugon. Ang paglilingkod ay pagdaranas, patuloy ng kanyang pag-ibig. Kaya nga, ang ganda-ganda ng istorya. Nagpagaling, may kumontra, pero hindi tumigil. Makikita po natin yung sa ating buhay, no? Maski nagsiserve tayo, meron pa rin lumahad lang, may kumukontra, may mga cheat. But we still continue because kailangan nating maalala, hindi tayo naglilingkod sa tao. Tayo ay tumugon sa Diyos. Tayo yung nakapag-covenant kay Lord. Sa Love Flock po, pagkatapos ng LSS, laging merong recommitment. Yung recommitment, ang unang kinakanta rin, gusto ko yung unang kinakanta rin. Tapos ang kanta, Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. Yun no? Kailangan maalala natin, yun yung unang comment, Lord, here I am, andito ako, Lord. To serve and love you. Narinig kita and I will serve and love you. Hindi tayo tatagal kung ang focus natin ay yung ibabase natin yung paglilingkod natin sa komento ng mga tao or sa success. Because our commitment to serve is a commitment to love God. Let me repeat that. Our commitment to serve is our commitment to love God. Tumugon tayo. Di ba sabi ko, kung tutuloy ko na, here is my heart, here is my mind, here is my soul. Here is, I have left everything just to follow you. And yung awit sinasabi, no? When God called us, sabi kasi dun sa later part of the gospel, di ba? Magdasal kayo dun sa may-ari ng ubasan na magpadala pa ng mga manggagawa. Tayo na, manggagawa na Pero tayo nandito, kailangan din makita natin yung uri ng pamumuhay natin, hindi yung galing natin magsalita, ang mag-aakit sa mga tao upang maging bahagi ng grupo ng mga manggagawa. Yung ating uri ng pagtrato sa tao, hindi yung uri lang ng paglilingkod, hindi po. Yung uri ng ating pamumuhay. Here is my heart. Gusto ko yung parte na yun kasi alam ni Lord yung mga sugat ng puso natin. Alam ni Lord yung mga past experiences natin of pain, or maybe yung current experience natin, yung mga struggles natin. But sinasabi, ibigay mo sa akin yan. Habang naglilingkod ka, bigay mo sa akin yan. At yun yung gagamitin natin so that you can effectively minister to other people. Kung pupunahin po natin yung mismo mga naranasan natin sugat, yun yung ginagamit ni Lord. So, kasi may lapit sa ating tao, very, very familiar sa mga naranasan natin. And our experience of God's mercy, dun sa mismong brokenness natin, is what God will use para makita ng mga tao na meron pa rin silang pag-asa. Meron pa rin silang Diyos na malalapitan. Gusto ko yun walang tapon sa Diyos. Sa buhay mo, sa buhay ko, walang tapon, walang sayang sa Diyos. Pangit, maganda, marumi, malinis. Pag sinuko mo yan sa Diyos, lahat yan gagamitin niya so that you can serve other people. God did not call us when we were mabait or hindi nga tayo perfect But God called us. At sinabi lang natin, Lord, here is my heart. Broken. Here is my mind. Maraming negative na iniisip. Here is my soul, Lord. Pag sinabi mo, here is my life.
Here is my past. Eto ako. At ano man sabi ni Lord, tanggap kita. Yung salitang tanggap kita. Hindi yung hamon para sa atin. Hanap kayo ng pag-disenyo sa Kasi mga sign maski nyo. sa Ito, community, meron ng carpet na certified maski sa certificate. Magandang pag-design ito pamilya, sa sala. kailangan Sa may restricted naririnig pwede din sa sa atin. pagbo nyo. Yung Napakapuro alin, ng neto kayo na tanggap kita. sa comment section yung link. Then we become witness of God's love. Last weekend, meron po akong kaibigan sa community. He's struggling. He is failing. I will not go into details, pero sabi niya, bumabalik ako sa dati kong buhay. Nasasaktan ako kasi yung mga dati kong kaibigan sa community, sa pamilya, sa nakapaligid, hinuhusgahan ako. Nahirapan tuloy ako mag-serve, nahirapan ako. Binanggit ko lang sa kanya, hindi ka naman nagpupunta sa community dahil sa mga tao yun. Alam natin lahat yun. Pero kung minsan pag nasasaktan tayo, nagiging dahilan yun para magkaroon ng distansya. Kaya nga, napakahalagang maalala natin. Kailangan marinig ng mga tao, lalo na yung nagkakamali, bumabalik sa dati, na kahit sa gitna ng kahinaan nila, kaya natin sabihin, tanggap kita. Kasi kapatid kita kay Kristo, hindi kita huhusgahan. Tanggap kita. Then, we become a true witness, manggagawa. Because people are always seeking for someone who will share the goodness of God in spite of their sinfulness. Kailangan yung tayo na nakikinig ng salita ng Diyos, tayo na naglilingkod, maniwala yung mga tao na meron tayong Diyos na mabuti. Sa gitna ng kasalanan. Madaling sabihin, God is good all the time. But when we say all the time, it includes time of weaknesses, time of failure. That God's goodness is always there for us. Yun yun, kaya nga, sabi nung niyayakap ko yung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, ang kailangan mo maging matatag. Ang kailangan mo magkaroon ka ng courage. Harapin. Bumalik. At magpakumbaba. Kahapon, nagkita kami ng umaga, nagkape, kwento kami. Iba na yung sinasabi niya sa amin. Thank you kasi akala ko walang makakaintindi sa akin. Sometimes, we simply need to be there. Kaya nga, yung ebanghelyo natin, kasama sa pagmamahal yung mga Pariseo na tumutuligsa kay Jesus. Isa niya siya pinaka-profound truth about the gospel. Na yung mga tumutuligsa kay Jesus, yung mga Pariseo na yan, kasama sa kaligtasan eh. They are not exempted sa pagmamahal ng Diyos. In spite of them being them. Then our ministry becomes a channel of our continuous transformation. Lagi ko itong nababanggit, lalo na sa mga face-to-face na prayer meeting. Bakit ka nagsaserve? Bakit ka nagbabalik-balik? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka, hindi ka ba napapagod? Bakit?
Ang gaganda ng mga sagot. Kasi gusto ko magpasalamat sa Diyos, gusto kong magpuri, gusto kong makinig sa salita ng Diyos. Ang gaganda. At lahat yun ay tama. Pero sana maalala natin, yung tumugon tayo kay Lord, yung nagsabi tayo, Lord, here I am. Saan ang reason nun? Bakit? Kasi gusto natin maging mabuti. No other reason. Gusto natin maging mabuti. Because pag naging mabuti tayo, madali tayo makaakit ng mga manggagawa. Yung mga gagawa na hindi rin perfecto. Yung manggagawa na mahina, yung manggagawa na ika nga, amod lupa, marumi. Because we attract people to Jesus. Again, by our way of life. Our ministry does not end pagkatapos po nito ginagawa natin. It does not end. Tapos na yung ministry, tapos na yung paglilingkod, kasi tapos na yung gawain. Hindi po. In fact, our mission begins after our service, after our ministry. Ito pong paglilingkod natin sa community, isang bahagi lang po ng buhay natin. But there is a bigger part of our life. We serve our family, we serve yung neighbors, we serve yung mga kaibigan natin, and that is where God is calling us to be a witness. That is where God is calling us na maging manggagawa, maging daanan ng biyaya, maging daanan ng pagmamahal, maging daanan ng kabutihan. And those people, maybe, just maybe po, marami sa kanila, baka hindi nagbabasa ng Bible. Pero ikaw at ako, yung buhay natin ang tinitignan nila kasi yun ang binabasa nilang Bible. Then we become walking gospel. The calling of God sa pagsuserve, sa paglilingkod, sa community life is a calling to love. A calling to love. Hindi lang si Lord, but to love each other. We begin to learn to love God when we begin to learn to love those who are weak. Then, sama na po natin ito, those who have hurt us, offended us, persecuted us. Isa po sa powerful na ministry na ginawa ni Lord for me. Powerful na ginawa ni Lord is yung pong washing of the feet. Yung washing of the feet po, yung hinugasan ni Lord. Kasi huwag natin kalimutan, kasama si Peter, kasama si Judas. Yung dalawang taong yun, alam niya na sasaktan siya. Alam niya na magtatry ito, maghuhugas, magdildilin. Sabi nga niya, di ba? Kay Peter, hindi pa tapos yung gabi, kumakain pa lang sila. Sabi niya kay Peter, bago matapos yung gabi, 3 times mo akong i-deny. Sabi niya kay Judas, sa mga apostol, sino man sasabay sa aking magsawsaw? Sino magdi-deny? He knew. But he chose to serve them anyway. Ang ganda ng, ang lakas ng mensahe nun. Yung tayo po na nasa ministry, tayo po, there will always be people na kukontra sa atin. Maybe hindi masaya pagka ika nga nag-grow ka. Maybe lagi naghahanap ng mali. Sana maalala natin yung washing of the feet. God put them in our life
not only for us to grow, but for us to bring Jesus to them. Healing is not only about yung 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 nangyari physical, emotional, spiritual. But healing also comes when we allow God to set us free. Gaya nga nyo nangyari. Anong ibig ko pong sabihin to set us free? Napunan niyo po ba ito? Pag may kagalit ka, ang hirap i-share ni Lord sa taong yun. Ang hirap maging mabait pag meron kang kaaway. Magiging mabait ka ba doon? Kaya nga sinasabi na, huwag mong limitahan yung ministry mo. Huwag mong limitahan yung pwedeng i-accomplish ni Lord sa buhay mo. By what? By our own emotions. Malaya. Sensya na kayo, may naalala lang akong kanta. Yung kanta. The Spirit of the Lord is now upon me to heal my broken heart and set the captive free. To open prison's doors. Open, buksan, palayain, makalaya dun sa mga kung nagkukulong sa atin. Prejudices, biases, our hindi pwede yan. Dapat ganito. Pag nagiging rigid tayo, then it prevents us to become a current of grace, to become channels of love. We need to, sa Word of God, sabi, encourage one another. Encourage. Meron po akong sinulat eh. When we encourage one another, sinasabi rin na there will also be times na tulad nga ng kaibigan ko na lumapit sa akin. When we begin to judge them and we begin to hurt them. Ako sinabi ko lang sa kanya, basta 24 hours. Pwede mo akong tawagan pag nag-i-struggle ka. Kung nahirapan kang ikwento yung dinadaanan mo, di emoji na yung praying hands na emoji, send ka sa akin. Magdarasal ako, kahit tulog ako, magdarasal ako kahit isang hour Father. Yung kalimutan. 24 hours, 24/7 yun. Available yung sabi na sa akin. You know? Kaya ako to kinikwento kasi even in community, there are hurting people, wounded people. Kaya nga, masarap na makita natin na sabi ni Lord nga, magdasal ka na magpadala. Pero dun sa pinadala, marami pa rin wounded, marami pa rin nangangailangan pa rin ng pagmamahal, nangangailangan pa rin ng pansin, ng pagkalinga. Communities, lagi kong itong naririnig, para siyang ospital, puntahan ng mga may sakit, yung iba na sa ICU, yung iba na, tama. Pero, ang pinamaganda sa ospital na to, ikaw at ako, kasama dun sa mga doktor at nurse na tumitingin sa kapwa rin nating may sakit. We are wounded healers. And we are called to be a part of this ministry. Kaya community or ministry is learning to encourage and to love each other in spite of our own imperfection, in spite of our own weakness. Several years ago, nakaranas po ako niyan, yung persecution, sakit na salita, yung pag nakaharap sa'yo, nakangiti. Pero sa pagtalikod, makakatikim ka ng mga hindi magandang salita. My initial reaction was anger. My initial reaction was, tigil na ako. But God, looking back,
God never gave up on me. Hindi, hindi, hindi lahat ng kwento totoo. Pero may mga bahagi ng kwento totoo. And I have to accept that fact na meron din ako nagawang mali. Inumpisal ko, inuko ko, ika nga, I work it out with my God. But talagang dinasal ko ng sobra. Sobra. Huwag pumatol. Huwag malaki. We're still friends. Although, medyo nagkaroon ako, I have to admit, hindi na ako nagkikwento sa kanya ng lahat-lahat sa buhay ko. Kasi, base sa karanasan ko, yung mismo mga struggle ko, yun din yung ginagamit niya sa akin. Pag nagkikwento ako, yun yung ginagamit niya. Kaya, kikwentuhan kami, pero mababaw na lang. Hindi na ako nagkikwento ng sarili ko because I also need to protect yung aking heart. But, siya, pag meron siyang tatawag, magpapapray over, and I appreciate that, na nagtitiwala pa rin siya, kasi kailangan makita natin na when God called me, when God called us, we are weak. At kung meron man tayong lakas ngayon, hindi pa rin galing sa atin. At yung lakas na yun yung inaasahan ni Lord na gagamitin natin. So we encourage other people not to give up on God, na huwag sumuko, huwag bumigay, huwag magsawa. Sabi nga ni Sister Erlene kanina, huwag magsawa tayo gumawa ng mabuti. Pero kung minsan, human as we are, natatakpan pa rin natin. Kapagod na. Wala nang banang ako. Human as we are. But our humanity is a blessing. Let me repeat that. Yung mismong nararamdaman natin, ako na lang ba lang ako, nakakapagod? That is a blessing. Bakit? Because we will realize we are not our own Savior. We need God to save us. We need God for His grace. Dahil yung grace na yun, yung mismo ang magagamit natin to become effective witnesses for Christ. Kung pupunahin niyo po yung sinasabi ko, ay hindi, huwag lang po tayong lumabas. Lord, bring new laborers sa vineyard. Tama po yun. Let us pray that God will bring new laborers sa vineyard. But at the same time, we need to pray and minister dito sa laborers na nandito po sa ating grupo, sa ating community. We need to pray for that. We need to support each other. Magpapadala si Lord ng bago. And yet, pag hindi tayo lahat yun, makikita nila na kung tayo mismo na matagal na, hindi pa rin nagkakasundo, baka mangyari doon sa yung sinasabi Lord sa Matthew chapter 23. Hirap kayong maganap ng mga bagong member para pagdating sa grupo nyo, makikita nila yung ugali nyo at mataturn off sila sa atin. Hindi. We need to really have a community, a group of people who is willing to forgive, willing to love, willing to support each other. Let me ulitin ko po, our ministry does not end doon lang pagkatapos ng service or ng activity. Hindi. It is only the beginning. God is also calling us, to serve one another. Kanina po natin to. When we say to serve one another, selfless yun. Dito talaga natin sa community natin talaga masusubukan yung to die. Sabi ni Lord, if you want to follow me, deny yourself, carry your cross, and follow me. But the first part is denying, to die. No? To die. Bakit? Meron talaga mga situation that there will be disagreement, there will be difference of opinions, but
the person who who is willing to die is the person na magiging daanan ng grace for for reconciliation, for full. I do not remember kung nabanggit ko po na din sa inyo. Ulitin ko lang din po. In community, kung babalang kasi natin, common unity. Community, common unity. What is common para sa atin? Tayong lahat. Anong common sa atin? We want to serve God. We want to love God. We want to praise God. Yun yung common sa atin. Lahat tayo, gusto natin maging malapit sa Diyos, makapaglingkod sa Diyos. Pero, ulitin ko, kasama yun talaga, yung sa paglilingkod natin, yung our imperfections. Kaya nga, when we begin to serve with love, makita natin yun yung magiging common denominator natin, yun yung magiging common strength natin. Alin, love, mercy, forgiveness. But another part is yung unity. Kaya nga natin binabanggit lagi yung one in spirit. Ang galing naman, one in spirit. But being one in spirit also means one in heart. Iisa yung puso. Iisa yung layunin, nagkakaisa tayo. Diversity is divine. Division is diabolical. Iba-iba tayo. Dito lang po sa ating group, iba-iba tayo ng lugar. Kung saan tayo naroon ngayon. Marahil, iba rin tayo ng mga pinagmulang probinsya dito sa Pilipinas. No? Marahil, iba-iba rin tayo nandito marahil, iba-iba tayo sa tayong pamilya kung di tayo magkamag-anak. Iba tayo ng kultura, iba yung parang ng pagpapalaki sa atin. May kanya-kanya tayong opinion. And that's what makes community and relationship beautiful. God did not create us to be not to be the same, but God created us to be diverse, magkakaiba. But it does not mean pa yung gagamitin natin. Bakit tayo magkakaroon ng distansya sa isa't isa? Maganda po yung gospel natin today. The gospel today is about freedom. First part, freedom. Pagpapalaya. Kaya nga, yung awit, set the captives free. Open prison's doors. Whatever imprison that, kailangan makalaya tayo. Whatever bondages that we have, kailangan makalaya tayo. Para yung Espiritu Santo, malaya rin nakakakilos sa atin. Malaya rin gumagalaw sa atin. And another thing po, yung second part is the call to love. The call not only to pray for more laborers, but to be a good laborer that will attract other laborers. That our life will be attractive enough so that people will come and serve God. In ending, it is a good reflection. Sama ho natin sa binanggit kanina ni Sister Alina, i-reflect natin. How can we continue to grow as a minister? Paano tayo patuloy na lalalo? Hindi lang sa prayer, hindi lang sa Word of God, but on our way of life. Paano ba natin madadala sa Kristo? Meron ba tayong sineset na limitation? Meron ba tayong mga emotions that limits us in our ministry? Meron ba tayong mga inhibitions? May God reveal this to all of us. May God continue to enlighten us so that we can continue to discover how we can serve Him more. Meron ako narinig kanina. Gusto ko lang i-share po. Bigla ko lang naalala.
Ang ganda-ganda ng pagkakasabi. Ang sabi po nung napakinggan, sometimes, when we are in a dark place, we feel that we are being buried. Para raw tayong inililibing pag tayo nasa dark place. But, oftentimes, we are not being buried. We are being planted. If we begin in a dark place in our life, God is planting us there so that we can blossom into a beautiful tree that becomes a shelter for those who are weak, for those who are lost, for those who are hopeless. God is not burying us. God is planting us. Amen. Let us pray po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father, we continue to worship, lalong-lalo na po, because you have planted us in this community. And in this community, Lord, you have nourished us, fertilized us. You have nourished us with your words. You have given us what we need for us to grow. Sometimes, Lord, we are focused dun sa darkness. Kaya nalilimutan namin po na meron kang dahilan bakit kami nandito. Kaya nalilimutan namin po kung ano ang yung plano para sa amin. Ipaalala mo po sa amin, Lord, sa hapong ito. Sa lahat ng sitwasyon, may mabuti kang plano at may mabuti kang gagawin para sa amin. Hindi po maaring magkamali ang iyong salita na binanggit mo, Lord. Everything works for the good of those who love God and are called according to His purpose. We love you and we believe we are called for a purpose. Yeah, Lord, we also believe that everything will work for our good. Lalong-lalo na po sa ministry namin. Lalong-lalo na po sa paraan ng paglilingkod namin. Tulad nga po ng dasal ni Sister Eileen kanina, bigyan mo kami lagi ng passion, ng enthusiasm. Not only to serve, but to be a witness of your love and of your mercy. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Meron po ba kayong time, Brother Rapi? Opo. So, napakaganda niyo talagang reflection para mga word of God. Sige po mga kapatid, sino pong gusto magtanong kay Brother Rapi habang may time pa siya? Kung mag-repeat ng kaunti at ng mapayuhat o maipaliwanag yung mabuti ni Brother Rapi. Sige po mga kapatid. The Pharisees did Mukhang nagninilay-nilay Brother Rapi sa lahat ng mga narinig sa iyo. Mukhang talagang kailangan tayo lahat ay maging manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkat talagang napakaraming aanihin, kakunti lang tayong nag-aani. Totoo po yan, Brother Rapi. Talaga totoo yan sa mga panahon ngayon na nangyayari sa buong mundo. Sige po mga kapatid. Lord, send us to your home. Wala po bang magtatanong kay Brother Rapi? Alam naman natin, Brother Rapi palaging busy, maraming palaging mga lakad, maraming mga tutukan. Kaya mga kapatid, samantalahin natin.
Kung wala pong magtatanong, tayo po magpasalamat na kay Brother Rapi, mga kapatid, at para mapuntahan niya mga kanya pang mga gawain. Talaga namang alam natin yan, sa oras-oras ay busy-busy ang ating kapatid. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Brother Salamat po. Rapi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain din po kayo, Brother Rapi, at nawa, more anointing, lalo ng maraming. Amen. Let us continue to pray for each other po. We always need it. God bless po. Salamat po. Paalam na Thank po you ako. po, Brother God bless Rafi. po. Sige po mga kapatid, sino pa pang gustong mag-reflect ng kaunti sa ating mabuting balita? Wala si Brother Ike, wala si Brother Juba naman, busy. Sister Grace, baka kayo may konting reflection. Lahat ay busy na. Sister Mamo Violeta, baka kayo may konting maidadagdag bago tayo. Ang ating pong magko-closing ngayon, Sister Semi Villegas po, kapalit ni Sister Maria Lynn. Hindi po nakapalit Sister Maria Lynn. Sister Mamo Violeta, busy na rin Sister Mamo Violeta. Ay sige po mga kapatid, kung wala na pong mag-reflect ay tayo po Sister Christine. Pwede niya po siguro tayo at lahat ay busy na. At talaga naman punong-puno tayo sa mga talagang mga paliwanag.